Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong nakaraang taon, August 20, 2005, sa pinagsamang puwersa ng Colorado Springs Police at FBI, ay sinuyod nila ang lugar na ito para hanapin ang isang babaeng nawawala simula 2019 pa. Ayon sa spokesperson ay naguhukay sila sa lugar na yan pagkatapos nilang makatanggap ng credible tip na diyan matatagpuan ang bangkay ng Filipina na si Jepsy Amaga. Ang ginagawa nilang yan ay patunay na hindi pa rin sila sumusuko para mahanap ang Filipina. Bagamat tila ang pangalang Jepsy ay natabunan na ng ibang kaso at maraming balita, isa ang Amerikanang ito sa ilang mga tao na hindi pa rin sumusuko. Kung matatandaan mo ay na-cover ka na ang kasong ito noong 2019. Pero sa kadahilanan na tapos na ang trial at lahat ng impormasyon ay nai-release na sa publiko, minabuti kong pagbigyan ang kahilingan ng ilan na muling i-cover ang kasong ito. Si Jepsy ay born and raised sa bayan ng Carmen na makikita sa probinsya ng Cebu. Ito ay sinilang noong November 23, 1992. Ang kanyang mga magulang, bagamat na ibibigay ang pangunahin nilang mga pangailangan, ay hirap na hirap pa rin sa buhay. Mas lalo pang naging mahirap ang kanilang sitwasyon nang namatay ang kanilang padre de pamilya. Kaya para makapasok ang mga bata sa eskwelahan, ang nanay nila na si Margie ay nilakasan ang kanyang loob at ito ay ng ibang bansa. Ang magkakapatid ay naiwan sa pangangalaga ng ilan nilang mga kaanak. Dahil sa sitwasyon na yan ay maagang namulat sina Jepsy na kung gusto nilang magkaroon ng maayos na buhay, ay kailangan nilang magpursige at makatapos ng pag-aaral. Si Margie ay naiulat na naging kasambahay sa ibang bansa. Kahit mahirap na malayo siya sa kanyang mga anak, ay naiibsa naman ang kalungkutan nitong nararamdaman kung ang mga anak niya ay nakakakain at merong maayos na grado sa eskwelahan. Salamat sa internet at social media, kahit ito ay nasa Hong Kong, konting pindot lamang sa kanyang cellphone ay mabilis niyang nakakausap ang mga ito para kumustahin. Kaya bilang kabayaran sa sakripisyong ginagawa ng kanyang ina, sinigurado ni Jepsy na mag-focus siya sa kanyang pag-aaral. Sa social media nito ay wala itong ibinabahagi na boyfriend, kaya masaya si Margie hindi dahil sa ayaw nitong magka-boyfriend ang kanyang anak. Ngunit mas gusto nitong mag-focus muna ito sa pag-aaral sapagkat alam niya na kung ito ay makatapos sa college, ay marami pa itong oras para maghanap ng nobyo. Si Jepsy ay natural na palakaibigan at inilarawan din itong laging nakangiti. Nang makapagtapos at makuha ang diploma sa kursong Information Technology, mabilis na naghanap si Jepsy ng trabaho upang matulungan naman ang kanyang ina. Pero noong taong 2017, sa halip na trabaho ang makita ay isang Amerikano ang iniuwi nito sa bayan nila sa Carmen. Doon ay masaya niyang iniharap sa mga tao ang kanyang nobyo na kinilalang si Dane Oliver Kalungi. Ang mga tao ay nagulat sapagkat wala silang kaalam-alam na mas gusto pala ni Jepsy ang makapag-asawa ng Amerikano kesa Filipino. Nang makilala ni Margie ang boyfriend ng kanyang anak ay lubos ang kasiyahan niya sapagkat kung magkatuluyan ang dalawa ay magkakaroon ng mas maayos na buhay si Jepsy. Mas natuwa pa ito nang malaman niyang balak pala ni Dane na pakasalan ang kanyang anak. Bukod sa kanyang ina, ang mga kapatid ni Jepsy ay tuwang-tuwa dahil noong una ay akala nila na hindi seryoso ang Amerikano. Kaya laking pasalamat nila nang ito ay bumiyahe patungong Cebu para personal na makita si Jepsy. Sa report ay nakalagay na ang dalawa ay nagkakilala sa online dating app. Ang simpleng hi at hello ay nauwi sa maraming beses nilang pag-video call at mga chats hanggang sila ay nagkasundo na lagyan ng label ang namamagitan sa kanila. Si Dane o tinatawag na teddy bear ni Jepsy ay ipinanganak noong December 23, 1982. Sa record ay nakalagay na ito ay dating miyembro ng Army
Pero pagkalipas lamang ng ilang taon ay nagdesisyon itong magretiro para magkaroon ng normal na buhay bilang isang private citizen kasama ang kanyang asawa at nag-iisang anak. Ngunit ang inaasahang mapayapang pamumuhay na gusto nito ay hindi naman nangyari. Sa dami nilang issue, ang misis nito ay kalaunang nag-file ng divorce. Bagamat hindi nagtagumpay ang kanilang pagsasama, ay mas inunan nilang dalawa kung ano ang mas makakabuti sa bata. Kaya nagdesisyon si Dane na ibigay sa ex-wife nito ang full custody ng bata. Ilang taon din na nanatiling single ang Amerikano bago ito bumalik sa dating scene. Ayon sa kaibigan nito, para kay Dane ay masyadong mataas ang standard ng mga Amerikana pagdating sa lalaki. Tulad ng karamihan sa kanila ay gusto na ang lalaki o boyfriend nila ay kumikita na mahigit $100,000 kada taon. Meron dapat itong ipon at bahay at kung ano-ano pa. Dahil sa wala siyang ipon at isa lamang siyang normal na manggagawa o trabahador, si Dane ay itinuon ang kanyang atensyon sa mga kababaihan sa labas ng US, specifically sa mga babae sa Pilipinas. Ibinahagi ng kaibigan nito na naniniwala si Dane na ang mga Pinay ay simple at karamihan sa mga ito ay papasakop at gagawin ng mga ito anuman ang sabihin ng kanilang mga asawa. Sa madaling salita, sa isip ni Dane ay submissive ang karamihan o halos lahat ng mga Filipina kumpara sa mga kababaihan sa United States. Kaya nang sila ay magkausap ni Jepsy ay mabilis itong nahulog sa Pinay. Sa sobrang excited ito na makita ng personal ang kanyang nobya ay kaagad itong nag-book ng plane ticket. Nang magkita ang dalawa ay walang mapagsidla ng kasiyahan na magkasintahan. Si Jepsy na sigurado na sa nararamdaman niya ay hindi nagdalawang isip at ipinakilala niya si Dane sa kanyang pamilya. Sa loob ng 2 linggo ang magkasintahan ay hindi mapaghiwalay. Kaya bago bumalik sa Amerika, si Dane ay nag-propose sa kanyang nobya. Nang ito ay makabalik sa US ay pinagtulungan nilang asikasuhin ang mga papeles para maproseso nila ang fiancé visa. Mabilis naman na naaprubahan ang K-1 visa at noong July 27, 2017 ay naganap ang simpleng kasalan ng dalawa. Ang pamilya ni Jepsy, lalo na si Margie, ay masaya at proud na ang asawa ng kanyang anak ay isang Amerikano. Pagkatapos ng kasalan at maisubmit ng dalawa ang mga papeles ni Jepsy para magkaroon siya ng green card, ay magkasama ang mga itong lumipat sa apartment complex na ito sa Colorado Springs. Kahit ibang-iba ang kultura na nakagisnan niya, ginawa ni Jepsy ang lahat para maka-adjust. Bukod sa pagtulong at suporta na natatanggap niya mula sa kanyang asawa, sumali din ito sa iba't ibang Facebook group ng mga Filipino malapit sa kanilang lugar. Sa larawan ng dalawa sa social media ay nakita ng mga tao na kahit halos 1 dekada ang agwat ng kanilang edad, sina Jepsy ay nagkaroon ng maayos na pagsasama. Ang mga ito ay naging regular din sa gym at para hindi ma-miss ni Jepsy ang Pilipinas ay dinadala ito ni Dane sa mga lugar na may pagkaing Pilipino. Nang makuha nito ang green card ay hindi ito nagsayang ng oras at mabilis siyang nag-apply ng trabaho. Bagamat hindi sila mayaman kung gagamitin ang standard ng Amerika, ang mag-asawa ay nagawa pa rin pagkasyahin at maging masaya sa kung anong meron sila. Nakakapagpadala na rin ito sa kanyang mga kapatid sa Pilipinas. Si Margie ay sinabi rin na kahit pareho silang may trabaho ay 3 beses silang nag-uusap sa loob ng 1 linggo. Ngunit noong March 20, 2019, nagtaka si Margie dahil hindi nagre-reply si Jepsy sa kanyang mga chats sa Facebook Messenger. Noong una ay hindi niya ito masyadong binigyan ng pansin dahil inisip niya na baka abala lamang ito sa trabaho. Ngunit napakontak na siya sa ilang mga kaibigan nito sa US nang lumipas na ang 24 oras ay hindi pa rin ito nagre-reply. Napansin din niya na hindi ito nagpo-post sa social media. Nang hindi pa rin ito nagre-reply ay kinontak na ni Margie ang kanyang manugang. Pero ayon kay Dane, si Jepsy ay binisita ang kaibigan nito sa Chicago. Ngunit ilang araw na ang lumipas ay hindi pa rin nagre-reply ang kanyang anak sa mga chats. Kaya kahit sinabi ni Dane na huwag mag-alala, sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi pa rin siya mapakali. Kaya kinontak ni Margie ang iba pa nitong mga kaibigan. Sa tulong ng isang kaibigan nito ay nakapag-request sila ng welfare check. Noong April 4, 2019, halos 6 na araw simula nang hindi makontak si Jepsy, ilang mga pulis ang dumating sa apartment ng mga ito. Pero hindi nila nakita si Jepsy.
Nang makausap ng mga otoridad si Dane ay sinabi nito na iniwan siya ng asawa at hindi niya alam kung nasaan si Jepsy. Maraming tao ang tumulong para mag-print ang missing persons flyers. Ginamit din nila ang social media para manawagan sa ibang tao. Ngunit tumaan ang ilang linggo, buwan at kahit taon ay hindi nakita si Jepsy na tila ba naglaho na lamang itong parang bula. Ang nanay nito ay walang sawang nanawagan ng tulong at kahit ang ilang TV news outlet sa US ay in-interview na rin ang ginang. I cannot concentrate my work. It's very hard for me. It's very pain for me because I am very far. I cannot comfort her and I don't know where I find her. I don't know. I'm only alone. She always talk to me. She always message me. So I wonder the time why she's not online. I just want to find as soon as possible my daughter. I need her. So I need someone to help me. Ang mga otoridad ay naniniwala na ito ay nasa Amerika pa rin dahil ayon sa immigration ay hindi ito lumabas ng bansa. Base din sa bank records nito, ang huling araw na gumamit ito ng debit card ay noong March 20, kung kailan huli itong nakontak. Napatunayan din ng mga otoridad na simula March 28, mahigit isang linggo pagkatapos nitong mawala, 4 na tao na pala ang kumontak sa mga otoridad para i-welfare check ang Pinay. Pero naaksyonan o sineryoso lamang ang report ng pagkawala nito noong April 4. At para makatulong sa paghahanap, si Margie ay ilang beses na nag-apply ng tourist visa sa Hong Kong. Ang mga taong tumutulong sa kanya sa US ay kinontak na rin ang ilang kongresista. Ngunit hindi naman noon na-impluensyahan ang desisyon ng immigration officer at sa kasamaang palad ay 4 na beses na denied ang tourist visa application nito. Kahit ganoon ang nangyari ay ipinagpatuloy pa rin ni Margie ang pananawagan sa publiko na tulungan sila na mahanap ang kanyang anak. Pero sa loob ng mahabang panahon ay walang naging pag-usad sa missing persons case. Hanggang noong June 2021, mahigit 2 taon pagkatapos itong maiulat na nawawala, ang mga otoridad ay masayang ibinalita na naaresto nila ang suspect at ito ay kinilalang si Dane Kalungi, ang Mr. mismo ng Filipina. Bagamat marami ang nagulat, ang ilang tao tulad ni Margie at ilang malalapit na kaibigan ni Jepsy ay hindi na nagulat. Si Dane ay naaresto sa Albuquerque, New Mexico at ito ay sinampahan kaagad ng patong-patong na mga kaso. Ang trial ay nagsimula halos 3 linggo pagkatapos itong maaresto at doon ay nabunyag na ang ipinapakita nila Jepsy na mala picture perfect na relasyon sa internet ay hindi naman pala totoo. Sa harap ng 12 jurors ay sinabi ni Dane na aminado siyang toxic sila sa isa't isa. Pero ang di umunong sumira sa relasyon nila ay ang pagiging materialistic at mukhang pera ni Jepsy. Ayon dito ay kung sumasahod si Jepsy, sa halip na tulungan siya sa pagbayad ng bills, ay mas pinapriority nito ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas at pagbili nito ng sarili niya mga gamit tulad ng branded damit, sapatos, alahas at iba pa. Naiinis din siya sa laging paglabas ni Jepsy kasama ang ilang mga kaibigan, halos hindi na niya ito makita sa apartment. Ibinahagi ni Dane na bukod sa pamilya, kaibigan ay kaya pala hindi siya binibigyan nito ng atensyon ay dahil meron itong pinag-iinitan na bagong lalaki. At upang tuluyang masira ang reputasyon ni Jepsy, ay tinawag ni Dane na gold digger ang Pinay na di umunoy ginamit lamang siya para makarating sa Amerika. At upang kaawaan siya ng jurors ay sinabi nito na noong di umunong nalaman ni Jepsy na siya ay hindi mayaman ay naghanap ito ng ibang lalaki na mas makapal ang bulsa kesa sa kanya. Ang nakakilala sa biktima ay nagalit sa sinabi ni Dane, kaya ang prosecutor ay ginawa ang lahat para hindi mag-focus ang jury sa pakikiapid ng biktima. Sa trial ay nabunyag na inalok pala nila ng plea deal si Dane kung saan ay pag-inamin at inako nito na siya nga ang pumatay at kung ituturo din ito kung nasaan si Jepsy ay willing sila na ibaba ang kaso. Para sa mga taong ayaw ng plea deal, sinabi ng prosekusyon na kinonsulta muna niya si Margie at ang nanay ng biktima ay hindi nagdalawang isip na pumayag dahil para dito ay gusto niyang magkaroon ng closure. Gusto ni Margie na kahit kalansay na lamang ang natitira
ay gusto niya pa rin maiuwi si Jepsy sa Cebu para naman mabigyan ito ng maayos na lamay. Ngunit kahit ano pang ganda ng plea deal ay tinanggihan niyo ni Dane dahil naniniwala ito na papanig sa kanya ang jury. Pero unti-unting nawala ang confidence nito nang isiniwalat ng ilang mga kaibigan ng Jepsy na ang pinapalabas nitong bukang pera at gold digger ang biktima ay hindi totoo. Sa totoo nga ay kung merong biktima sa sitwasyon ay wala nang iba kundi ang Filipina. Ibinahagi nila na simula nang makapunta sa US si Jepsy ay wala nang ginawa si Dane kundi kontrolin ang lahat ng aspeto ng buhay nito. Kahit sa pananamit dahil nga naniniwala ito na ang babaeng asawa ay dapat submissive. Ayon sa isang kaibigan nito ay minsang sinabi sa kanya ni Jepsy na tila merong pang romantic feeling si Dane sa ex-wife nito na si Elaine. Bukod dyan, ang isa rin sa laging pinag-aaway ng dalawa ay tungkol sa pera. Kung ang Amerikano ay may problema sa pagpapadala ni Jepsy sa Cebu, hindi naman papatalo ang biktima sapagkat lagi nitong pinapaalala kay Dane na ito ay nagsinungaling pala sa totoong estado nito sa buhay. Sapagkat pagdating ng biktima sa Colorado ay nalaman ni Jepsy na ang retirado niyang asawa ay meron palang kabundok na utang. At nang siya ay magtrabaho na ay gusto ni Dane na tulungan niya ito para bayaran yon, na sa tingin ni Jepsy ay unfair o hindi patas sapagkat hindi naman niya utang yun. Mas naging matindi pa ang pag-aaway ng dalawa nang pumunta si Dane sa bahay ng kanyang ex-wife. Sinabi nito na gusto lamang nitong makasama ang kanyang anak. Pero ang ilang araw ay naging 1 linggo. Si Jepsy na hindi pa pala nakakapag-drive ay naiwan sa apartment ng walang pagkain. Umuwi lamang si Dane nang tinakot siya ng biktima na tatawag ito ng pulis. Marami ang nagsasabi na sa isang kaso ay merong 2 bersyon ng istorya. Ang una ay sa biktima tapos ang pangalawa ay sa salarin. Pero sa korte ay lumutang ang pangatlong bersyon ng kwento. Ang detective na humarap sa jury ay sinabi ang naging resulta ng kanilang investigasyon at nilinaw ng mga ito na wala silang kinampihan o kinakampihan sa away mag-asawa. Sa halip ay gusto nilang klaruhin at sagutin ang lahat ng mga katanungan sa kung ano ba talaga ang nangyari at kung bakit nauwi sa patayan ang love story ni Dane at Jepsy. Kinumpirma nito na totoo nga na toxic ang relasyon ng dalawa. Ang pag-iwan din ng Amerikano sa kanyang asawa sa apartment na mag-isa habang ito ay nasa bahay ng kanyang ex-wife ay totoo rin. Sa dami ng issue ng dalawa ay hindi na mga ito kinonsidera ang marriage counseling sapagkat ni isa sa mga ito ay kayang magbayad. Kaya upang matapos ang pagiging miserable nila sa buhay, sina Dane ay nag-file pala ng divorce noong October 2018, 13 buwan pagkatapos nilang maikasal. Ayon sa investigasyon, sa kadahilanan na wala itong ipon o kakayahan na makahanap ng sarili niyang apartment kahit umuusad na ang divorce, si Jepsy ay nanatili sa apartment nila ni Dane. Doon ay namuhay silang parang roommate. Ang Pinay ay nagtrabaho habang si Dane naman ay ipinagpatuloy rin ang pagiging staff sa isang pet store. Ngunit noong January 2019, ang status ng divorce ay closed without resolution. Ibig sabihin, hindi ito umusad na nangangahulugan lamang na legally married pa ang dalawa. At ang rason kung bakit hindi natuloy ang divorce ay dahil nagdesisyon si Jepsy na bigyan pa ng tsansa ang kanilang relasyon ni Dane. Pero ayon sa eksperto na sumuri sa cellphone at aktibidades nito sa internet, ay nabunyag na kahit ito ay pumayag na ayusin ang relasyon nila mag-asawa, si Jepsy ay meron din palang ina-entertain na isa pang lalaki na kinilalang si Travis Dufour. Sa palitan ng mga ito ng text message at chats ay nakumpirma ng mga otoridad na may nangyayari na sa dalawa. Si Travis na isang sundalo sa Fort Carson ay kaagad in-interview ng mga otoridad at kinumpirma nito na ang namamagitan sa kanila ng biktima ay isa lamang sexual relationship. Sinabi nito na 1 taon na silang palihim na nagsisiping. Noong March 20, 2019 ay inamin ng sundalo na nagkita nga sila ng biktima. At para hindi maghinala ang kanyang asawa ay sinabi ni Jepsy dito na makikipagkita siya sa kanyang kaibigan. Pero sa halip na sa bahay ng kaibigan niyang si Gina, ito ay dumiretso sa Fort Carson. Gamit ang record sa barracks ay kumpirmado na si Jepsy ay pumasok kasama si Travis ng 5:21 ng hapon at nag-checkout ito ng 11:11 ng gabi.
Inamin ng sundalo na ilang beses silang nagsiping bago niya ito ihatid sa apartment, pero nilinaw niya na hindi siya pumasok. Para sa mga otoridad ay maaaring natuklasan ni Dane na meron palang ibang lalaki na kasiping ang kanyang asawa kahit may kasunduan sila na aayusin ang kanilang relasyon. Ipinaliwanag ng mga otoridad na simula't simula pa lamang ay naniniwala sila na si Dane talaga ang suspect sapagkat pabago-bago ang impormasyon na ibinigay nito. Noong una nila itong nakausap ay sinabi nito na iniwan siya ni Jepsy noong March 27 pagkatapos ng mainit nilang pagtatalo. Sa pangalawang interview ay sinabi naman ito na iniwan siya ni Jepsy noong March 20. Tinangka din nitong i-terminate ang lease agreement sa kanilang apartment. At ayon sa manager ni Dane, ay kaagad itong nag-resign para pumunta di umano sa state ng California kung saan naninirahan ang tatay nito. Pero ang kutob lamang ay hindi sapat para maipakulong ito. Ang break na kanilang hinihintay ay nangyari nang nakipagtulungan sa kanila ang ex-wife ni Dane na si Elaine. Nang ito ay ma-interview ay inamin ni Elaine na kaya niya iniwan si Dane ay dahil sa pinagbuhatan siya nito ng kamay. Nang minsan silang mag-away ay sinakal siya nito sa leeg at itinapon siya sa sahig na parang isang ragdoll. Nang pumayag na makipagkita sa kanya si Dane noong March 26, 2021 ay pumayag siyang i-record ang kanilang usapan na naging rason kung bakit naging malakas at solido ang kaso laban sa kanyang ex. Sa recording ay inamin ni Dane na noong March 20, 2019 nang makauwi siya ay nalaman niyang nanlalalaki pala ang kanyang asawa. Sa tindi na kanilang pagtatalo, si Jepsy ay di umanong paulit-ulit na nakipagsigawan sa kanya. Dahil sa gusto niya itong manahimik, kahit ilang segundo lamang ay hinawakan niya ito sa leeg. Pero napagtanto niya na natagalan pala ang pananakal niya dito. Nang ma-realize niyang patay na si Jepsy ay agad niyang inilagay ang bangkay nito sa trunk ng kanyang sasakyan. At kahit madilim ay nag-drive siya hanggang makarating sa isang perpektong lugar. Bandang alas 3 o alas 4 na madaling araw ay inamin ni Dane na paulit-ulit siyang naghukay at tumigil lamang siya nang mapansing papasikat na ang araw. Nang matapos ang trial, sa closing argument ay tinangka pa rin ng abogado ni Dane na sirain ang pagkatao ni Jepsy sa pamamagitan ng pagdawag dito na prostitute sa pagbabaka sakali na sa pakikiapid mag-focus ang jury at maawa naman ang mga ito sa nasasakdal. Pero sa huli, ang jury ay nagkasundo na kahit nangaliwa at may ibang lalaki pa ang biktima, sa batas ay hindi pa rin yun sapat na dahilan para kumitil ng buhay. Ang 12 jurors ay nagkasundo na guilty talaga si Dane sa mga kasong first-degree murder at tampering with the human body. Ito ay pinarusahang makulong ng habang buhay at sa kulungan na siya mamamatay sapagkat hindi ito binigyan ng parol. Mababago lamang yan kung sakaling ma-overturn ang desisyon. Nakita ko na nag-appeal ang kampo ni Dane. Pero ayon sa dokumentong ito, ang mga hukom ay sinabi na walang nalabag sa mga karapatan ni Dane nang mangyari ang trial o kahit sa ginawang pag-interrogate dito ng mga otoridad. Ang Colorado Police ay masaya na nagawa nilang maipakulong ang suspect at ibinahagi nila na hindi sila susuko hanggang mahanap ang labi ng biktima. Para sa mga taong magsasabi na bakit hindi hukayin ng mga otoridad ang lahat ng dinaanan ni Dane para mahanap si Jepsy. Pero gusto kong ma-realize mo na hindi yan basta-basta. Gamit ang cellphone records mula sa provider nito, noong March 20 bandang alas 10:30 ng gabi, pagkatapos ng ilang segundo ng tawag ni Jepsy sa 911 ay wala nang nakakaalam kung ano ang nangyari dito dahil nakapatay ang cellphone. Bandang alas 10 na ng gabi ng March 21 ito muling nabuksan at nagping sa cell tower sa may Cripple Creek na may layong mahigit 1 oras mula sa apartment. Pagkalipas ng 1 oras, ang cellphone ni Dane ay nagping sa cellphone tower sa Woodland Park. Bagamat maliit tingnan sa angulo na ito, gusto kong ma-realize mo na pag na-zoom ang area na yan ay napakalawak niyan. Bukod sa hindi sila basta-basta pwedeng maghukay ng walang solid na tip, hindi rin basta-basta ang resources at pera na magagastos kung wala silang kasiguraduhan kung andun ba talaga ang bangkay. Ang nangyaring paghahanap na ito noong August 25 noong nakaraang taon ay wala ring naging positibong resulta.
Kaya as of this recording ay hindi pa rin nare-recover ang labi ni Jepsy at tila dadalhin na ni Dane sa hukay ang lokasyon ng bangkay nito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.